So paano nga ba mag-lower ng mga ganitong shock na hindi tayo nagpapalit ng spring? So dito ipapakita ko sa inyo kung paano mag-lower ng mga ganitong shock na hindi tayo nagpapalit ng spring, kundi gagamit tayo ng clutch spring ng mga sniper. Yan. So bago natin to gagawin, papakita ko muna sa inyo yung standard size ng ating shock. Yan. So medyo mahaba to, yung inner tube. At ganito yung standard size niya, ano. Ayan. So dito may makikita kayong dalawang tornilyo. So yung iba naglo-lower ng shock, binababa tong inner tube, no. Tinatanggal yung isang tornilyo dun sa itaas. So guys, huwag nyong gagawin yan dahil medyo delikado yung mga ganitong setup. So kung gusto nyo makita kung paano nilo-lower to na hindi nagpapalit ng spring o hindi nagbabawas ng tornilyo dito sa tipos, ayan, so ipapakita ko sa inyo gamit lang itong mga to. Okay, so let's go. Okay guys, so bago natin to simulan yung pag-lower ng ating front shock, so ipapakita ko muna sa inyo yung ating standard na taas, yung shock natin. Ayan, so ito yung standard ng taas o tangkad ng ating shock, no. Ayan. So bago natin to gagawin guys, itong gagawin natin ay hindi to advisable sa mga long ride o sa mga malulubak na kalsada kasi medyo delikado at saka konti na lang yung play. So itong gagawin natin ay para ito sa mga mahilig magporma o mag-lowered ng shock, yung medyo kinakapos yung mga binte natin dun sa semento kapag tinukod natin yung ating paa na nakasakay dun sa motor. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ba nilo-lowered to nang hindi tayo nagpapalit ng spring o coil spring dito sa loob ng ating front shock. So itong gagamitin natin, spring ito ng clutch spring, no, ng Sniper 150. So kung wala naman kayong ganito, pwede kayong gumamit ng mga ganitong tubo. So siguraduhin lang natin na sakto yung laki. Yan, so lalagay muna natin dyan. So siguraduhin lang natin na sakto yung bilog na to dito sa bilog na to. Ayan, ganyan. So syempre magbabawas, magpuputol tayo dito, depende na lang sa kung gaano kahaba yung gusto nyong ilo-lowered, okay? So pero sa akin, meron akong spring, pwede na to. Yung iba naman ganito o di kaya yung PVC pipe. Yan. So nagpuputol lang siya, depende sa haba na ilo-lowered nila. So pwedeng dyan, pwedeng ganito. So nakadepende na sa inyo kung gaano kahaba o kababa yung shock na ilo-lowered nyo. So yun, simulan na natin. So dito, una natin gagawin, babaklasin natin to, hiwalay natin tong inner tube na to dito sa ating outer tube. So dito gagamit tayo ng pambaklas, no. So ito yung pambaklas ko dito sa takip na to. Minodify ko lang din to. Yan. So tignan nyo na lang kung paano nyo gayahin. So itong nandito, tubo lang to, tapos ito side mirror. Yan, yung tubo ay yung bakal ng side mirror, tinupi ko lang, tapos dinugtungan ko lang siya ng pantulak, no. Yan. Okay, so pwede naman kayo gumamit ng tornilyo na mahaba, mga gantong haba, tapos i-welding nyo lang dito. So ganitong gagawin natin, ilalagay natin dito, ganyan. Tapos saka natin siya higpitan. So advice ko lang, hindi siya pwede sa pang long ride, ano. Itong gagawin natin is para lang to sa mga para lang to sa mga gustong mag-lowered na hindi abot yung semento kapag nakasakay sa motor. At pamporma na rin, syempre. Ayan, so tatanggalin na natin yung takip. Yan, tutulak lang natin to. So sa mga gantong pantanggal, hindi ka mahirapan, no, di tulad nung itutulak mo tapos saka mo susungkitin dyan. Ayan, so tatanggalin natin yan. So yan, kapag nakita na natin yung lock, pwede na natin sungkitin. Okay, so dito tatanggalin na natin gamit itong maliit na kutsilyo. So sungkitin natin yung lock ng ating shock. Ayan. Okay, so pwedeng flat screw na maliit o kaya mga gantong kutsilyo na maliliit din. Yan, manipis. Mas madali yung ganito. Okay? Tapos ito na yung lock natin. Yan, tatanggalin natin. Tapos yung takip. Tapos tatanggalin na natin to. Yan. Tapos i-didiin lang natin. Okay? Ganyan, tanggal na. Pag-iwalayin natin itong dalawa na to, ano?
Ayan, so wala nang langis. Tagas na kasi to. Ngayon, para matanggal natin yung inner tube na yan, gagamit tayo dito ng 10mm na alin. So itong alin na to, pinutol ko lang to. Ayan. Tapos susundutin natin yan sa loob hanggang sa mag-lock. Ayan, nag-lock na siya. Okay. Tapos saka natin siya tatanggalin yung dito. So gamit tayo ng 8mm na allen o kaya medyo mababa siya, ano, maliit. Ayan, so 8mm, ito yung 8mm. Yan. Tapos yan, itong nasa ibaba pwede nyong apakan o kaya i-ano nyo sa gato kung may gato kayo. Pero dito sa akin ganito lang gagawin natin. Ayan, so apakan ko lang tong ilalim para hindi gagalaw. Ayan, so tanggal. Tatanggalin lang natin yung nut, yung bolt dyan. Okay, so kapag maluwag na yan, pwede na natin itong tanggalin yung sa ibaba. Yan. Tapos huhugutin na natin. Okay. So yan, ganyan lang siya ka baba, yung ano, yung ganito kataas yung ating shock. So ngayon tatanggalin natin siya. Ayan. So sa standard kasi na spring, ito lang siya. Yan. Tapos ikukumpara natin siya dito. Tingnan nyo kung gaano siya ka-iksi. Ito yung spring ng clutch, no? Tapos ito naman yung standard nakalagay dito sa ating damper. So ito yung damper natin, ito yung spring. So tingnan nyo kung gaano siya ka-iksi. Ngayon, para maibaba natin siya, tatanggalin natin tong luma, tatanggalin natin tong maiksi, ipapalit natin tong mahaba. Ganon. Okay? So sa ganitong setup, pwede kayong gumamit ng spring o wala naman kayong spring, pwede kayong gumamit ng tubo tapos idadagdag nyo to. Ganyan. Okay? So depende na yan kung gaano nyo kahaba ang ilalagay nyo. So pwedeng ganito siya kahaba. Wait lang, naulog pa. Ayan. So pwedeng ganito kahaba. Pero depende na yan sa haba na gusto nyo. Pwedeng dyan sa gitna. Kung nandito pa yung stock, ha. Yan. Pero kung wala, pwedeng ganito, kahaba. O hindi naman, kaya ganito na lang yung ano. Mas maganda kung ganitong spring na lang yung gagamitin nyo. Ayan. Okay? So, yan. Tatanggalin natin tong luma, yung standard nya. Ipapalit natin yung mahaba. Yan. Okay? So, saka natin siya ay salpak dito. So kung kanina yan, papakita ko muna bago sa isalpak, ano. Ito yung standard ng spring o yung rebound spring. Papakita ko sa inyo kung gaano siya kahaba. Ayan. Okay? So gaano siya kahaba. Ngayon, kapag pinalit natin yung clutch spring, yan, so ito yung ano, ito yung clutch spring ng sniper. Yan. Tingnan nyo kung gaano siya ka-iksi. Ayan, o. Umiksi, di ba? Ganun lang siya kaiksi. Pero yung standard, sobrang haba yung standard niya. Ayan, di ba? Sobrang haba. So, ngayon, ibabalik natin tong spring ng clutch. Okay, so ganyan. Ngayon, ibabalik natin to dito sa ating outer tube. So, dito guys, pwede nyong palitan to. Next time, ipapakita ko sa inyo kung paano natin to papalitan nang hindi natin masisira yung outer tube na to. Okay? So, ngayon, sasalpak natin to. Ayan. Tapos, ilalagay natin yung lock. Ayan. Tapos yung nut. Ngayon, ibabalik natin to. Ipapakita ko sa inyo kung paano, gaano ka-iksi yung ibinaba niya. Ayan, so di natin muna higpitan ng todo kasi modify pa natin yan pag nagpalit tayo ng... Ayan, so yan, naikabit na natin. So hindi ko muna masyadong hinigpitan yan. So ganun lang siya ka-iksi. Ayan, o. Tingnan nyo kung gaano ka-iksi yung ibinaba ng isa. Ang layo, di ba? Ayan. Pantay yan, yung outer tube. Ayan, pantay yan. Pero yung shock ay maiksi. Ngayon, kung gusto nyo pang mas maiksi, idagdag nyo to.
yung luma, idagdag nyo. Yan, so kunyari ganito. Yan, tanggalin natin. So mas maganda yung mga ganitong setup, no, kaysa magtanggal ka ng isang tornilyo doon sa butterfly, no. Delikado kasi yun, maaaring masira yung butterfly, nagka-crack, o di naman kaya yung mismong shock kapag nalubak, lumulubog yan, umaangat yan pataas. So delikado po yun. Okay. Ngayon, ito na yung dalawang spring. Ito yung standard, ito yung sa clutch spring. Ngayon, para mas bumaba pa siya lalo, yan, ilalagay natin dyan. Yan, idudugtong natin dyan. Same lang sila ng laki, ano. Okay, so ngayon, ibabalik natin dito. Para makita nyo lang, yan, kung gaano ka iksi yung ibababa niya. Tapos ilalagay natin to. Sa mga ganitong setup, hindi siya hindi siya pang heavy duty na yung mabibigat yung karga, o kaya yung maglo-long ride kayo, kasi medyo na siya, delikado na kapag nalubak, masyado na siyang mababa yung play. Ngayon, yan, yung nihilain ko tingnan nyo kung gaano siya ka iksi. Diba? Ang layo ng iniksi. Ganito lang po yung diskarte ng pag lowered nang hindi tayo nagpapalit ng spring. Okay, so ayan. Ayan siya, pantay yung inner tube, yung outer tube, pero yung inner tube mas maiksi. Okay? Ngayon, ilalak natin para siguradong hindi siya daya. Okay, so ilalak na natin. Dito ilalagay natin tong spring muna pala. Yan. So yung spring, meron siyang magkaibang dulo, no? Ito maiksi, ay yung dikit-dikit. Ito naman yung mahaba. Itong dikit-dikit na sa ilalim. Tingnan nyo kung gaano ka haba yung ibinaba ng ating spring. Okay, so yun, ilalagay natin yung takip para makita nyo kung gaano ka iksi yung ating shock na nilowered. So dito ilalagay na natin yung ating takip. So ipapakita ko lang sa inyo kung gaano siya ka baba, no? Ayan, so dito, ayan, ilalagay natin yung takip. Yung o-ring nandito sa ilalim, tapos yung lock, ayan. So, ilulubog na natin to. So, mas advisable yung ganitong paglo-lowered kaysa tanggal ka ng nut doon sa mismong butterfly. Okay, so pwede nyo tong gawin sa mga Aerox, NMAX, o yung mga mahaba na na shock na medyo kinapos yung ating hita. Yan, sa mga pandak dyan, pwede nung gawin to. Okay, so ilalak lang natin to. Wala pa tong langis, hindi ko pa nilalagyan ng langis. So yung gagamitin ko nga palang langis dito ay hydraulic oil. Hindi ako gumagamit ng fork oil kapag nag-lower down ng ganitong shock. Okay, so yun, ilalak na natin. So ayusin lang natin yung lock para hindi pumalas. Ayan. So kapag nalock na, tanggalin na natin to. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kaiksi o gaano ka baba yung ibinaba ng ating shock. Okay. So yun, wala pa tong langis, tingnan nyo kung gaano siya ka-iksi kumpara dito sa stock. Yan, ito yung stock, ito yung hindi pa may minodify, no? Ito naman yung minodify na natin o yung nilagyan na natin ng spring. Ganyan, tingnan nyo kung gaano ka-iksi. Pantay yung inner tube, yan, pantay yung outer tube, pantay, pero yung inner tube hindi na pantay. Okay, kita nyo kung gaano siya ka-iksi. Okay, so kung gusto nyo gawin nyo na to. Kung maglo-lowered kayo, baba kayo ng shock niya unahan. Pero kung mag-lowered kayo ng ganito, dapat naka-lowered na rin yung shock nyo sa likod para hindi nakasubsob yung ating motor, no? Mas maganda kung gagawin nyo to, dapat naka-lowered nyo yung likod para mas madali yung paglo-lower dito sa harap. Kasi kung gagawin nyo to, naka-lowered yung harap, nakatuwad naman yung likod, nakasubsob yung motor. Nandito sa unahan lahat yung bigat nun. So dapat pantay yung motor natin, ano? Hindi nakatuwad para yung bigat pantay, hindi nakatuwad dun sa yung bigat ng motor, hindi nandun lahat sa harapan. Okay, so sa mga gustong mag-DIY ng mga ganitong shock, ito lang yung ginagamit ko.
Yan. Clutch spring to ng Sniper 150 ano. So hindi po pwede yung clutch spring ng Raider 150 kasi maliit siya no, maliit yung butas dito, hindi magkakasya dito sa damper. Okay? So ganyan lang guys. Ayan, papakita ko sa inyo kung gaano kaiksi. Ayan, pantay yung outer tube. Okay? So yun lang guys. Kung nagustuhan niyo yung ganitong video natin o mga ganitong DIY natin, huwag kalimutang mag-subscribe at syempre pindutin mo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga DIY natin na katulad nito. At syempre i-like mo na rin tong video na to. Okay? So yun lang at bye-bye.